Morning po, and I can't. Hindi ko magagawa. Sabi ni Joseph, hindi ko to kayang gawin eh. Genesis 41 verse 16, Joseph answered the Pharaoh, kasi si Pharaoh nagkaroon ng panaginip. Walang makapag-interpret. Yan. At ang sabi rin ni Joseph, hindi ko rin yan kaya. Pero ang Diyos ang may kaya nito na ibigay ang inyong mga pangangailangan. Sabi niya kay Pharaoh, yan ang maganda. No? Tayo po'y manalangin sa oras na ito. God, we thank you so much for your words. We ask that you will bless and cleanse us, Lord, as we continue to know you more in a deeper and personal way. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. It is true that when asked, tinanong tayo, we sometimes tend to focus on what we are capable of rather than acknowledging God's capabilities. Kasi nangyayari ito eh. Para bang nakikita natin yung kakayanan natin. No? Para bang, sige, pag-pray kita, kaya ko yan. No? But, I tell you something. Merong time na si Joseph, alam natin, super yung pagkakatawag sa kanya, super yung pagkaka-appoint sa kanya, super yung pagkaka-anoint ng Diyos sa kanya, lahat super. But at the end of the day, sinabi niya na hindi ko kaya, hindi ko kaya. Pero kaya po yan ng Diyos sa buhay ninyo. Yan, and that's the best. The Lord is about to do great things sa life natin. Ang dami nito. Pag in-acknowledge natin yung capabilities ng God, our trust is in God, not in the gift itself. Huwag yung ang dami mo na pag-pray, gumaling, at sinabi mong kaya mong gawin yan, at magpapagaling ka. Ginagamit lang tayo ng Lord. Dapat ang complete trust lagi, araw-araw, sa bawat pagkakataon, ay sa Diyos pa rin. I love the way these two preacher last night, yung nagtagpo yung kanilang preaching sa salitang intimacy. Kasi pagka naging intimate na yung iyong pakikipagniig sa Diyos, katulad po ni Rev Zayin, tapos ni Rev Gio, pareho about intimacy. Ay grabe. Yung trust mo kay God, hindi mo na matatawaran. At salamat sa Diyos. Sa totoo lang, When God moves, He does so in His own way. Tandaan natin yan. Pag kuminis ang Diyos ang bahala. Ngayon, may nangyari sa Bible na tulad ni Moses. Ginamit niya, ano ba pwede natin sabihin, pinilit niya. Siyempre naman, ang Diyos naman ayaw niya tayo mapahiya. Hindi siya napahiya, kaya lang nag-usap sila ng Panginoon. Bakit mo ginawa iyon? Hindi naman yun ang pinagagawa ko. Yun ang mabigat. Pag kinausap ka ni Lord at pagagalitan ka, papaluin ka, that's it. When God moves, He does so in His own way. Tandaan natin yan. Yung way mo, Lord, let your will be done, not my will. Yan. Huwag yung sarili kong paraan. Yung paraan mo ang mangyari, maganap sa buhay ko. Napakaganda po niyan, sa totoo lang. At He utilizes our talents and gifts. Siyempre, hindi naman pipigilan ng Diyos. Gagamitin niya yung talento mo at kaloob mo. Gagamitin niya pa rin. Pero ang kaibahan nito, sinamahan ka ng Panginoon. Ang kaibahan nito ay sa kanyang way, sa kanyang paraan, sa kanyang timing. Pinakamagandang pangyayari sa buhay natin, gamitin tayo ng Diyos sa kanyang timing. Utilize niya yun eh. Gagamitin at gagamitin niya, hindi pwedeng hindi gagawin. He acted according to His will. Yan po yung kasunod. Ayon sa kanyang kagustuhan, kikilos siya. Darating at darating pa rin ganun pa rin nangyari. At the end of the day, si Moses, ang will ngayon ng Lord sa kanya, huwag ka nang pumasok sa promised land. Ayun, yun ang mabigat. Pero yun ang will ni Lord eh. Sa totoo lang ay um, nagpumilit si Moses. Si Moses meron siyang gift ng pagpupursige. Katulad yan, pinalo niya yung bato, ayaw pumatak yung tubig, pinalo niya ulit, ayan, pumatak din naman. No? Pagkatapos niyang paluin yung bato. Pero yung huli, nag-request siya, pwede ba mahabag ka naman? Ang tagal ko naghintay para makarating ng promised land, tapos hindi ako makakarating. Hindi ka makakarating. Silipin mo na lang. Yan. Talagang ang will ng Lord pa rin ang mananaig sa bandang huli. Tandaan po natin yan, ha? Huwag tayo kasi makulit. Sobrang kulit natin eh. Parang gusto natin tayong nasusunod. Well, darating oras, ititigil ng Lord at sabihin niya, not your will, but my will be done. Sabi, for Him, it's not about our weaknesses, but rather our trust in Him.
Hindi niya titignan kung ikaw ay may kahinaan. Hindi niya titignan yan. Hindi niya titignan kung anong kahinaan mo, ano yung hindi mo kaya, ano yung mga pagkakataon na hindi ka talaga, wala talaga. Pero yung pagtitiwala mo sa Kanya ang Kanyang titignan. Dahil nagtitiwala ka, gagawin niya yung matitinding bagay sa buhay mo. Tandaan natin yan ha. Hindi siya titigil, ipaparanas sa iyo ang kakaibang mga pangyayari dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi niya tignan kung anong meron tayo, titignan niya kung anong meron siya. Eh mas matindi yun. Meron ang Diyos, di ba? Just like Joshua sa mga gera na nangyari, Joshua trusted God and God saw his faith. At napasok niya po ang maraming lugar sa promised land. No? Although merong mga, sabi nga doon when Joshua was old and there's so much more sa Alalos Holy chapter 9, ang dami pang dapat sakupin. Pero may ginawa ang Diyos sa buhay niya. Nag-trust siya eh. Yan ha. Nag-trust siya. And then si David, kaya paglaban niya kay Goliath, sinamahan siya ng Diyos. Alam natin si David ay napakabata pa. Ang talento niya tumugtog at kumanta o gumamit lamang ng paltik or sling. But at the end of the day, his life uh, experienced a great, powerful miracle. Si Elijah, kininarap niya ang mga Balaam. Yan, puro pagtitiwala ang ginawa nila. O, di ba? Sabi to, ang Diyos ay may kakaibang paraan ng pagkilos. At dapat lang, ito yung dapat mong gawin. Ayan, tanda mo isa puso mo to. Si God meron siyang kakaibang pagkilos. Ibang klase yung pagkilos niya, ibang klase yung paggawa niya, yung mga ginagawa niya sa buhay natin, ibang klase. Humingi nga pala akong pamanhin at ako po sobrang na-late. Susunod, bababa na lang ako dito para may internet ako. No? Tingnan niyo po tingnan po natin ito Ito po yung mga paraan. Magtiwala ka sa Kanya. Mag-flow ka lang. Flow ka lang. Ang inyo pong lingkod, si Doc Jing Abad, ay nagtitiwala lang po ako sa Lord kung bakit ang dami mga dumarating na pagpapala, kung bakit ang dami dumadating na pabor ng Diyos, kung bakit ang dami dumadating na uh, blessings, grabe. Ay dahil po nagpo-flow lang po ako sa Kanya. Kung bakit nagagawa ko po yung Kanyang pinagagawa, nagpo-flow po ako sa Kanya. Nagtitiwala ako ng gusto. Yun po yung sinabi ni Bishop. Sabi niya, hindi tayo sa program. Dapat nagpo-flow tayo kung anong will ng Diyos. Tama nga naman. Dapat magkaroon tayo ng unlimited trust and faith. Pwede naman yan habang tumatagal. Habang tumatagal, trust, faith, faith, faith. Only, Lord. Naniniwala ako may gagawin ka. Matindi ang gagawin mo. Matindi yung mangyayari. Matindi yung mararanasan namin. Matindi, Panginoon, yung mga bagay na magaganap dahil matindi ka, Lord, sa buhay namin. Hallelujah! Woo! Grabe na to. Ang dami pang gagawin ng Diyos. So, gusto ko maging only din yung kilos niya at magkaroon din ako only na pagtitiwala sa Kanya. Yan. And then, ang sabi, no boundary of believing in His power. Napadoble po yung off, no? Pasensya na. Walang boundary yung paniniwala mo sa kanyang kapangyarihan. Basta, yan. Hindi ako naniniwalang ba-boundary. Magkakaroon ako ng boundary sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos ay may gagawin, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay matindi, ang kanyang nasa isip, matindi yung gusto niyang mangyari. Grabe na to. Ayan, tuloy po natin. Sabi, nagbukas ang Diyos ng kanyang kapangyarihan at huwag mo siyang limitahan. Yan po yung ating final thoughts. No? Ang Diyos nagbukas ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Binuksan niya yan eh. Huwag mo siyang limitahan. Don't limit God. Wag. Huwag mong limitahan. Matindi ang gagawin ng Diyos. The Lord is good. The Lord is powerful. The Lord knows what to do. The Lord is doing great things sa life natin. Huwag po natin siyang limitahan. Ang dami pang mangyayaring maganda. Kung bakit sinasabi natin lagi sa salitang to, the best is yet to come. We are so blessed to have our God in our lives. Meron tayong pinagtitiwala ang Diyos, meron tayong pinaniniwala ang Diyos, meron tayong
Sinasamahan tayo ng ating Diyos at hindi siya pabaya kahit kailan. Samahan tayo lagi sa lahat ng bagay at tayo po'y manalangin. God, I thank you so much for these people na sobrang nagtitiwala sa iyo. Ang dalangin ko, Ama, huwag silang panghinaan, bagkus ang kalakasan ng gagaling sa iyo ang kanilang maranasan. I declare your power, I declare your mighty presence, I declare your love, I declare, Lord, grabe ang gagawin mo. Ama, sa pangalan ng Jesus, buksan mo ang pintuan ng langit at mga bintana nito at bumuhos ang kakaibang pagkilos sapagkat ayaw ka namin limitahan. Dinideclare ko, Panginoon, na marami pang magaganap na matinding bagay sa bawat isa. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong mala, salamat sa iyong presensya as we give you all the praises, the honor, and the glory in Jesus' name. Amen and amen.